LTO Exam Reviewer for Non-Professional Light Vehicle Tagalog Version Set 3 and 4. May pagkakataon na iniiba ang mga exam questions sa mismong actual exam. Ang video na ito ay para sa reviewer na Set 3 and 4. Maaari nyo din i-check ang ibang set ng reviewer sa aking channel. Shoutout sa LTO Exam Reviewer Facebook group dahil dito maraming pumasa sa LTO exam. Marami kayong makukuhang tips and guides mula dito sa mga members na nag-share ng kanilang mga experience related sa LTO process. Shoutout din sa maytanong.com na nagmamanage sa Facebook group na ito. Ang biglaang pagpreno na nagre-resulta sa banggaan ng mga sasakyan ay posibleng epekto ng A. Hindi pagsuot ng seatbelt. B. Sobrang laki ng mga gulong. C. Pagtutok o tailgating. Ang tamang sagot ay C. Pagtutok o tailgating. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapikong ilaw ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangandaan ay maging maaliwalas para magpatuloy? A. Totoo. B. Hindi totoo. C. Walang sagot. Ang tamang sagot ay B. Hindi totoo. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Delikado ang kurbada sa kaliwa. B. Delikado ang kurbada sa kanan. C. Babala ng sangandaan. Ang tamang sagot ay A. Delikado ang kurbada sa kaliwa. Ito ay mahalagang kagamitang pangkaligtasan ng isang sasakyan kung iiwanan ito. A. Parking brake. B. Headlight switch. C. Busina. Ang tamang sagot ay A. Parking brake. Ano ang gagawin mo kung ang sumusunod na sasakyan sa iyo ay masyadong nakatutok? A. Bilisan pa ang takbo at makipagkarerahan. B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at senyasan siyang mauna. C. Biglang magpreno. Ang tamang sagot ay B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at senyasan siyang mauna. Upang mabawasan ang pinsala ng iyong sasakyan sa kapaligiran, ano ang dapat mong gawin? A. Promeno sa maayos na oras. B. Gumamit ng makitid na mga kalye. C. Gumamit ng mga busy na rota. Ang tamang sagot ay A. Promeno sa maayos na oras. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Huminto ka. B. Bawal pumasok. C. Magbigay ka. Ang tamang sagot ay A. Huminto ka. Sa karaniwang kondisyon, anong pinakamababang ligtas na distansya sa pagsunod? A. Hindi bababa sa 4 na segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. B. Hindi bababa sa 6 na segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. C. Hindi bababa sa 2 segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Ang tamang sagot ay C. Hindi bababa sa 2 segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Papalapit ka sa intersection na may maraming sasakyan, maraming lane na may mga marka. Sa huling sandali, napagtanto mo na nasa maling lane ka. Dapat kang A. Ipilit ang iyong daan. B. Manatili sa lane na iyon. C. Huminto hanggang sa wala nang dumadaang mga sasakyan. Ang tamang sagot ay B. Manatili sa lane na iyon. Kailan ka dapat bumusina? A. Kapag magbibigay babala sa iyong presensya. B. Kapag gustong gambalain ng ibang motorist. C. Kapag tatawagin ang pansin ng kaibigan.
Ang tamang sagot ay A. Kapag magbibigay babala sa iyong presensya. Ang mga karatula sa limitasyon ng bilis sa mga daan ay dapat ituro na A. Ang inirerekomenda na bilis sa kahit anong kondisyon ng daan at panahon. B. Ang inirerekomenda na bilis sa pinakaayos na kondisyon ng daan at panahon. C. Ang inirerekomenda na bilis sa pinaka hindi maayos na kondisyon ng daan at panahon. Ang tamang sagot ay B. Ang inirerekomenda na bilis sa pinakaayos na kondisyon ng daan at panahon. Alin sa mga sumusunod na palatandaan ang nagsasaad ng mga regulasyon kapag binabaliwala ay magiging isang openso? A. Regulatory signs. B. Informative signs. C. Warning signs. Ang tamang sagot ay A. Regulatory signs. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas na kalsada. B. Bakbakong kalsada. C. Matarik na kalsada. Ang tamang sagot ay B. Bakbakong kalsada. Kapag nasa sangandaan at nakita ng driver na mula sa dilaw o yellow light signal ay nagpalit ito sa pula o red eye, A. Hihinto ito sa daan. B. Magpapatuloy ito sa intersection kahit ang ilaw ay pula. C. Magmamabagal ito para hayaan ang ibang sasakyan na magpatuloy. Ang tamang sagot ay B. Magpapatuloy ito sa intersection kahit ang ilaw ay pula. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal ang likong pabalik. B. Bawal pumusina. C. Bawal pumarada. Ang tamang sagot ay B. Bawal pumusina. Ang DL ay para sa driver's license, samantalang ang VIN ay para sa A. Vehicle Identification Number. B. Vehicle Information Number. C. Very Important Non-Professional Driver. Ang tamang sagot ay A. Vehicle Identification Number. Magkano ang parusa sa unang openso ng pagpapasakay sa harapang upuan sa batang 6 na taong gulang pababa? A. 1,500 pesos. B. 1,000 pesos. C. 2,000 pesos. Ang tamang sagot ay B. 1,000 pesos. Kapag nasiraan ka ng sasakyan sa daan, ano ang gagawin mo? A. Iwanan ng sasakyan at tumawag ka ng mekaniko. B. Patayin ang makina at tumawag ng mekaniko. C. Pailawin ang hazard warning light at magbigay ng EWD 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Ang tamang sagot ay C. Pailawin ang hazard warning light at magbigay ng EWD 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Kung ikaw ay pumaparada sa tabi ng sasakyang nakaparada, ikaw ay A. Nakasasagabal sa malayang daloy ng trapiko. B. Magbabayad ng halagang doble ng dapat bayaran ng nakaparadang sasakyan. C. Obligadong bayaran ng triple ang parking fee. Ang tamang sagot ay A. Nakasasagabal sa malayang daloy ng trapiko. Ano ang pinakamabuting alintuntunin pangkaligtasan habang ikaw ay nagmamaneho? A. Bumusina upang igiit ang iyong karapatan sa daan. B. Laging igiit ang karapatan sa daan. C. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang tamang sagot ay C.
Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ano ang dapat mong gawin kung nagmamaneho ka ng gabi sa mga kalsada sa bundok? A. Bumusina kapag papalapit sa kurbada. B. Mag-ilaw at bilisan ang takbo. C. Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Sa aling lugar hindi pwedeng mag-overtake? A. Sa two-way na intersection. B. Sa tulay. C. Sa expressway. Sa two-way na intersection. Kung inuunat ng driver ng sasakyan sa harapan mo ang kanyang kaliwang braso at tumuturo ang kamay sa kaliwa, siya ay A. Hihinto. B. Liliko pa kanan. C. Liliko pa kaliwa. Liliko pa kaliwa. Sa anong pagkakataon maaaring pumarada sa harap ng pasukan ng ospital? A. Kung ikaw ay bibili ng gamot. B. Kung ikaw ay empleyado ng ospital. C. Wala sa mga nabanggit. Wala sa mga nabanggit. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa sangandaan. B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. C. Papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. Maaari lamang gumamit ng mobile phone kapag A. May sasaguting tawag. B. Nagmamaneho ng otomatikong sasakyan. C. Nakaparada. Ang tamang sagot ay C. Nakaparada. Tama bang pumarada sa tabi ng buka-insendiyo o fire hydrant anumang oras? A. Mali. Ang buka-insendiyo o fire hydrant ay para sa ambulansya lamang. B. Mali. Ang buka-insendiyo o fire hydrant ay isang kagamitang pangkagipitan. Walang sinuman ang pinahihintulutan pumarada sa tabi nito. C. Mali. Tanging ang mga sasakyang pangkagipitan lamang ang maaaring pumarada sa tabi ng buka-insendiyo o fire hydrant. Ang tamang sagot ay B. Mali. Ang buka-insendiyo o fire hydrant ay isang kagamitang pangkagipitan. Walang sinuman ang pinahihintulutan pumarada sa tabi nito. Kung walang linya na minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. B. Sa gitna ng kalsada. C. Kahit saang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot ay A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Ano ang magiging resulta ng hindi pagpatay ng signal light matapos lumiko mula sa intersection? A. Makakapagpalito sa lahat ng mga nasa daan. B. Makakapagpalito sa lahat ng mga motorista. C. Makakapagpalito sa mga tagapagpatupad ng batas pantrapiko. Ang tamang sagot ay A. Makakapagpalito sa lahat ng mga nasa daan.
Kapag nagmamaneho ng sasakyan na may anti-lock braking system sa pinakamabilis na takbo at kailangan mong biglang huminto, ano ang dapat mong gawin kung pinapatakbo ka ng pulis pedal ng preno kahit na pula na ang traffic light o senyas ng paghinto? Bombahin ang preno. A. Hindi mo dapat pansinin ng pulis pantrapiko at hintayin ang traffic light na berde. Ito ay alinsunod sa mga isinasakatuparang tuntunin at regulasyon ng mga traffic enforcers. Pagkalampas sa isang sasakyan, maaari ka nang bumalik sa orihinal na daanan o lane kung hindi ka dapat sumunod sapagkat kung susunod ka ay huhuliin ka o kaya sa rear view mirror ang sasakyang nilampasan. Ang tamang sagot ay pumusina ang driver na nilampasan mo. C. Nililingon ang sasakyang nilampasan. Ang tamang sagot ay A. Natatanaw mo sa gilid na salamin o kaya sa rear view mirror ang sasakyang nilampasan. Sino ang responsable upang hindi mag-overload ang sasakyan? A. Ang may-ari ng sasakyan. B. Ang driver o ang pasahero ng sasakyan. C. Ang taong nagpapasakay sa sasakyan. Ang tamang sagot ay B. Ang driver o ang pasahero ng sasakyan. Naghahanap ka ng mapaparadahan ng iyong sasakyan. Puno na ang lugar maliban sa puwang na may marking taong may kapansanan. Alin sa mga ito ang tama? A. Pwede mong gamitin ang espasyong ito kapag puno na ang ibang lugar. B. Pwedeng gamitin ang espasyong ito may kapansanan ka man o wala. C. Hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroon kang kasama na PWD. Ang tamang sagot ay C. Hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroon kang kasama na PWD. Pagkaraang mabigyan ng Student Driver's Permit, anong pangunahing isasaalang-alang sa pag-aaral at pagpapatakbo ng sasakyang dimotor? A. Ang nag-aaral magmaneho ay dapat malusog na pangangatawan sa panahon ng pagsasanay kahit walang instructor upang maiwasan ang banggaan sa kalsada. B. Kailangang magsanay sa pagmamaneho ng nag-aaral at dapat may kasamang lisensyadong driver na may DL code na angkop sa uri ng sasakyang dimotor na imamaneho. C. Kailangang magsanay ng mag-isa sa pagmamaneho ang nag-aaral upang makapasa sa examination ng non-professional na lisensya. Ang tamang sagot ay B. Kailangang magsanay sa pagmamaneho ng nag-aaral at dapat may kasamang lisensyadong driver na may DL code na angkop sa uri ng sasakyang dimotor na imamaneho. Kapag nakarating ka sa intersection na walang traffic enforcer at walang mga traffic signal, dapat kang magbigay daan sa A. Trapiko o mga sasakyan na nagmula sa iyong kaliwa. B. Trapiko o mga sasakyan katapat sa kasalungat ng iyong direksyon. C. Trapiko o mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Ang tamang sagot ay C. Trapiko o mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Ang paglusot o overtaking sa pataas na kalsadang patungo sa tulay ay pinagbabawal maliban kung A. Malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 75 metro. B. Malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 100 metro. C. Malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 150 metro. Ang tamang sagot ay C. Malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 150 metro. Pumapasok ka sa isang lugar ng mga ginagawang kalsada kung saan pansamantalang may limitasyon sa bilis ng sasakyan. Ikaw ay dapat A. Sundin ang limitasyon lamang tuwing rush hour. B. Sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. C. Hindi lalampas sa limitasyon ng bilis.
Ang tamang sagot ay B. Sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. Sa intersection na may ilaw pantrapiko, liliko lamang pakaliwa kapag A. Bukas ang pulang ilaw o pulang ilaw na araw. B. Dumaan na ang parating na mga sasakyang didiretso. C. Nakailaw ang berdeng kaliwang araw. Ang tamang sagot ay C. Nakailaw ang berdeng kaliwang araw. Nakita mo ang yellow box sa intersection. Hindi ka makakapasok dito maliban kung A. Tiyak na makakapasok ka ng mahigit sa kalahati nito. B. Tiyak na makakalabas ka sa kabila nito. C. Tiyak na mapapasok mo ito ng lubos. Ang tamang sagot ay B. Tiyak na makakalabas ka sa kabila nito. Sino ang may karapatan sa daan sa dalawang sasakyang nanggagaling sa magkaibang direksyon sa makipot at paakyat na daan? A. Ang higit na mabilis na sasakyan. B. Ang maunang makapagpailaw ng headlight. C. Ang sasakyang paakyat. Ang tamang sagot ay C. Ang sasakyang paakyat. Maaari ka bang kumanan kapag pula ang nakailaw? A. Oo. Ito ay protektadong pagliko kaya may karapatan ka sa daan. B. Oo. Pwede pero pagkatapos lamang ng nakahinto at nagparaan sa mga sasakyan. C. Oo. Pwede kung may karatulang nagpapahintulot sa iyo na gawin ito. Ang karatula ay maaaring nagsasabing turn right with care on red signal after a full stop. Ang tamang sagot ay C. Oo. Pwede kung may karatulang nagpapahintulot sa iyo na gawin ito. Ang karatula ay maaaring nagsasabing turn right with care on red signal after a full stop. Ano ang tamang panuntunan bago pumasok ang sasakyan sa publikong kalsada mula sa garahe, eskinita o pribadong daan? A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. B. Ang sasakyan ang may karapatan sa kahit anong direksyon ng daan. C. Ikaw ay may karapatan sa daan lalo na mula sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot ay A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. Kapag may isa pang linya na bukas o pwedeng daanan, ayos lang ba na magpatuloy sa normal na bilis kapag may sasakyang pang-emergency? A. Oo. B. Hindi. C. Depende sa abilidad ng driver. Ang tamang sagot ay B. Hindi. Hindi ka sigurado kung ang iyong gamot sa ubo ay may epekto sa iyo. Ano ang dapat mong gawin? A. Magmaneho kapag mabuti ang pakiramdam. B. Humingi ng payo sa kaibigan o kakilala. C. Tanungin ang iyong doktor at suriin ang level ng gamot. Ang tamang sagot ay C. Tanungin ang iyong doktor at suriin ang level ng gamot. Ano ang dapat mong gawin kapag ang iyong preno ay nabasa at humina? A. Apakan ang preno ng maraming beses. B. Bilisan ng husto. C. Itigil at punasan ang mga ito. Ang tamang sagot ay A. Apakan ang preno ng maraming beses. Aling senyas trapiko ang nagsasaad ng regulasyon at pagbabawal? A. B. or C? Ang tamang sagot ay A. Ano ang gagawin mo kung may matatandang tumatawid sa kalsada? A. Kumaway ka upang malaman nila na nakita mo sila. B. Bumusina ng tuloy-tuloy. C. Magpasensya at hayaan silang makatawid.
Ang tamang sagot ay C. Magpasensya at hayaan silang makatawid. Kung lalapit ka sa isang intersection kung saan walang pulis na nagtatrabaho at walang signal, dapat kang patungo sa A. Trapiko mula sa iyong likuran. B. Trapiko na nagmula sa iyong harapan. C. Trapiko na nagmula sa iyong kanan. Ang tamang sagot ay C. Trapiko na nagmula sa iyong kanan. Ano ang kulay ng marka sa kalsada na naghihiwalay sa isang highway na may maraming lane? A. Kahel. B. Pula. C. Puti. Ang tamang sagot ay C. Puti. Ano ang magiging resulta kapag pinalitan ng hindi angkop na ilaw o bombilya ang headlight? A. Higit na malinaw ang daan lalo na sa gabi. B. Nakakagambala ito sa mga motoristang nanggagaling sa kabilang direksyon at ito ay labag sa batas trapiko. C. Nakakagambala ito sa mga pasahero. Ang tamang sagot ay B. Nakakagambala ito sa mga motoristang nanggagaling sa kabilang direksyon at ito ay labag sa batas trapiko. Sa pagmamaneho, ang may pinakamahalagang pandama na kailangan ng driver ay A. Pandinig. B. Pangamoy. C. Paningin. Ang tamang sagot ay C. Paningin. Kailan pinahihintulutan ang pagtawid sa dalawang solidong dilaw na linya? A. Kapag sumusunod sa mabagal na truck. B. Kapag nasa National Highway. C. Ang pagdaan ay hindi pinahihintulutan kailanman. Ang tamang sagot ay C. Ang pagdaan ay hindi pinahihintulutan kailanman. Kapag sumusunod sa isa pang kotse, itinuturing na isang ligtas na patakaran na magpanatili ng distansyang layo na hindi bababa sa A. 15 talampakan. B. Loob ng 2 segundong panuntunan. C. Espasyo para sa isang kotse. Ang tamang sagot ay C. Espasyo para sa isang kotse. Nasa expressway ka at paparating sa tollgate. Mayroong kumikislap na pulang ilaw sa itaas ng bawat lane. Dapat kang A. Pumunta sa laybay. B. Umalis at umatras. C. Huminto at maghintay. Ang tamang sagot ay C. Huminto at maghintay. Ang lahat ng mga nagmamaneho ay nararapat magbigay ng right of way sa A. Mga tambay. B. Mga sasakyang di-motor na matuling umaandar. C. Mga sasakyang pangkagipitan. Ang tamang sagot ay C. Mga sasakyang pangkagipitan. Ang mga parking brake ay maaaring gamitin sa A. Kagipitan o bilang emergency brake. B. Pagparada. C. Drifting. Ang tamang sagot ay B. Pagparada. Ang ibig sabihin ng hindi gumagalaw na pulang X ay A. Dapat kang umalis sa linyang ito. B. Maaari kang magmaneho sa daang ito. C. Hindi ka maaaring magmaneho sa daang ito. Ang tamang sagot ay C. Hindi ka maaaring magmaneho sa daang ito. Kailan mo maaaring gamitin ang mga hazard warning na ilaw habang nagmamaneho? A. Sa highway upang magbigay ng babala na may panganib sa unahan. B. Sa matataong lugar sa halip na magbusina sa loob ng 11:30 ng gabi hanggang 7 ng umaga. C. Sa mga panlalawigang rota pagkatapos ng babala ng mga hayop. Ang tamang sagot ay
A. Sa highway upang magbigay ng babala na may panganib sa unahan. Kung nagmamaneho sa daanan o lane na malapit na sa dulo nito, ano ang una mong dapat gawin upang makapasok ng hindi nakakaabala sa daloy ng ibang trapiko? A. Lumipat bigla ng daanan o lane sa kaliwa. B. Iangkop ang bilis ng takbo sa daloy ng trapiko. C. Pumili ng isang angkop na agwat sa kaliwang daanan o lane. Ang tamang sagot ay B. Iangkop ang bilis ng takbo sa daloy ng trapiko. Lumapit ka sa isang kantong hindi gumagana ang ilaw ng trapiko. Isang traffic enforcer ang nagbigay ng signal na ito. Dapat mong A. Uminto sa linya ng paghinto. B. Iiwan lang. C. Itigil ang antas sa braso ng nakakasakit. Ang tamang sagot ay A. Uminto sa linya ng paghinto. Ito ay traffic sign na octagonal ang hugis. A. Paradahan. B. Lugar ng sasakyan at babaan. C. Babala ng pagtigil. Ang tamang sagot ay C. Babala ng pagtigil. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Paisa-isang sasakyan lamang ang maaaring dumaan. B. Bawal pumasok lahat ng klase ng sasakyan. C. Dumiretso sa unahan at lumiko sa intersection. Ang tamang sagot ay B. Bawal pumasok lahat ng klase ng sasakyan. Ayon sa RA 4136, alin sa mga sumusunod ang maksimum na nararapat na bilis sa mga malawak na pambansang kalsada? A. 80 km per oras. B. 100 km per oras. C. 60 km per oras. Ang tamang sagot ay A. 80 km per oras. Aling senyas trapiko ang nangangahulugang bawal pumasok? A. B. or C? Ang tamang sagot ay B. Ano ang kailangan mong gawin kung masundan mo ang truck na may ganitong kumukurap-kurap na senyas sa kanyang likuran? A. Magmaneho papalayo sa truck. B. Dumaan sa kanang linya. C. Dumaan sa kaliwang linya. Ang tamang sagot ay C. Dumaan sa kaliwang linya. Ang premium na gasolina ay nagbibigay ng higit na kakayahan, ngunit maaaring magresulta sa A. Sobrang pagkonsumo ng langis. B. Labis na pag-init. C. Dumudulas na clutch. Ang tamang sagot ay B. Labis na pag-init. Sa ilalim ng batas, ano ang iba pang sanhi na maaaring makaapekto sa iyong kalagayan sa pagmamaneho maliban sa mga inuming nakakalasing? A. Kumakain habang nagmamaneho. B. Mapanganib na iligal na droga. C. Pakikinig sa malakas na musika. Ang tamang sagot ay B. Mapanganib na iligal na droga. Ano ang may papayo mo sa driver na nakainom ng konti sa party? A. Uminom ng matapang na kape pagkatapos magmaneho pa uwi. B. Pagpahinga at huwag magmaneho. C. Magmaneho ng mabagal at maingat pa uwi. Ang tamang sagot ay B. Pagpahinga at huwag magmaneho. Ilang metro ang lampas na haba sa sasakyan ng kargada para lagyan ito ng pulang bandera? A. Mahigit 0.5 metro. B. Mahigit 1.0 metro. C. Mahigit 1.5 metro. Ang tamang sagot ay B.
mahigit 1.0 metro. Nagmamaneho ka sa mabagal na pila ng trapiko. Bago magpalit ng linya, dapat kang A. Tumingin ng mga motoristang nangunguna sa trapiko. B. Bumusina. C. Nagbigay ng signal ng braso na bumagal. Ang tamang sagot ay A. Tumingin ng mga motoristang nangunguna sa trapiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Baku-bakong kalsada. B. Madulas ang kalsada. C. Matirik ang kalsada. Ang tamang sagot ay B. Madulas ang kalsada. Sa gabi, kapag papalapit sa isang kurbada o intersection na mahirap makita ang kasalubong, tiyaking A. Patay ang headlight upang makita ng mga kasalubong na sasakyan ang sasakyan mo. B. Pailawin ang headlight upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong na motorista na papalapit ka sa kurbada o intersection. C. Pailawin ang mga ilaw sa loob ng sasakyan upang makita ng mga makakasalubong ang iyong sasakyan. Ang tamang sagot ay B. Pailawin ang headlight upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong na motorista na papalapit ka sa kurbada o intersection. Kapag nakakita ka ng mga nakahintong sasakyan sa gilid ng kalsada, ano ang gagawin mo? A. Bumusina nang malaman nila na ikaw ay dadaan. B. Huminto at pagalitan ang driver. C. Bagalan ng takbo at mag-ingat sa pagdaan. Ang tamang sagot ay C. Bagalan ng takbo at mag-ingat sa pagdaan. Nagmamaneho ka hanggang sa isang intersection at nakita mo ang senyas na ito. Ano ang dapat mong gawin? A. Mapanatili ang bilis dahil ang lahat ng trapiko sa unahan ay dapat magbigay sa iyo. B. Dumating sa isang kumpletong paghinto at magpatuloy pagkatapos ng pagbibigay sa anumang mga naglalakad sa trapiko. C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko sa unahan. Ang tamang sagot ay C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko sa unahan. Ang dalawahang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Tumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot ay C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Aling senyas trapiko ang nangangahulugang two-way? A. B. Or C? Ang tamang sagot ay B. Ang pag-inom ng kahit gaano karaming alak ay maaaring A. Makapagpabilis ng iyong reaksyon, makapagpapagaling ng koordinasyon ng iyong katawan, at makapagpahinga ng iyong isip. B. Makapagpabuti ng iyong kaalaman tungkol sa panganib at tungkol sa mga batas at regulasyon pantrapiko. C. Makapagpabagal ng iyong reaksyon, makapagpahina ng iyong paghuhusga at makapagbibigay ng hindi tunay na kumpiyansa sa sarili. Ang tamang sagot ay C. Makapagpabagal ng iyong reaksyon, makapagpahina ng iyong paghuhusga at makapagbibigay ng hindi tunay na kumpiyansa sa sarili. Kapag lumiko sa isang sangandaan, kailangan mo bang magbigay daan sa mga taong naglalakad? A. Oo. Ang driver na paliko sa kaliwa o kanan ay dapat magbigay daan sa taong naglalakad. B. Oo. Kapag paliko lamang sa kanan. C. Oo. Kapag paliko lamang sa kaliwa.
Ang tamang sagot ay A. Oo, ang driver na paliko sa kaliwa o kanan ay dapat magbigay daan sa taong naglalakad. Ang traffic sign na give way ay nangangahulugan na A. Bagalan ang takbo at humanda sa paghinto at magbigay daan sa mga may karapatan sa daan na sasakyan at mga taong tatawid. B. Bagalan ng takbo kung kinakailangan. C. Tuluyang huminto. Ang tamang sagot ay A. Bagalan ang takbo at humanda sa paghinto at magbigay daan sa mga may karapatan sa daan na sasakyan at mga taong tatawid. Habang lumilipat ng lane, kailangan mong sumenyas, suriin o tingnan ang iyong rear view at side mirror at A. Pailawin ang headlight ng sasakyan. B. Tingnan ang paparating ng mga sasakyan. C. Bumusina. Ang tamang sagot ay B. Tingnan ang paparating ng mga sasakyan. Ang speedometer ay para sa bilis, samantalang ang odometer ay para sa A. Revolusyon kada minuto. B. Layo ng nilakbay. C. Temperature. Ang tamang sagot ay B. Layo ng nilakbay. Ano ang ibig sabihin ng mga senyas trapiko na ito? A. Daanan o riles ng tren. B. May zipline sa unahan. C. Bawal tumawid. Ang tamang sagot ay A. Daanan o riles ng tren. Alin sa mga sumusunod na sasakyan ang maaaring gumamit ng kumikislap na asul na ilaw? A. Expressway maintenance. B. Sasakyan na bomb disposal. C. Patrol ng pulisya. Ang tamang sagot ay C. Patrol ng pulisya. Ano ang gagawin mo kapag nagreseta ang iyong doktor ng gamot na maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Iwasang magmaneho sa mga expressway. B. Magmaneho lamang kung ikaw ay may kasama. C. Huwag magmaneho. Ang tamang sagot ay C. Huwag magmaneho. Bago lumiko, kailangan mo bang paraanin ang mga taong naglalakad? A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. B. Oo, kung ito ay liliko pa kanan lamang. C. Oo, kung ito ay liliko pa kaliwa lamang. Ang tamang sagot ay A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. Sa automatic na clutch, gamitin ang cambio na park kapag ipaparada ang iyong sasakyan na nakaharap sa palusong na daan. Anong cambio ang dapat mong gamitin sa manual na clutch? A. Iwanan ang sasakyan ng naka-neutral. B. Iwanan ang sasakyan na nakakambyo sa primera. C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Ang tamang sagot ay C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Ang mga driver na higit na mabagal sa iba ay dapat nasa A. Daanan o lane sa gawing labas. B. Gitnang daanan o lane. C. Gawing loob o daanan o lane. Ang tamang sagot ay A. Daanan o lane sa gawing labas. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 km/h na lugar. B. Kapag paparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Ang tamang sagot ay C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Babala ang signal na ito para sa panganib sa unahan. A.
Umiindap na dilaw na ilaw. B. Umiindap na pulang ilaw. C. Umiindap na berdeng ilaw. Ang tamang sagot ay B. Umiindap na pulang ilaw. Kapag ang motorista ay nag-flash ng kanilang headlight sa iyo, ang ibig sabihin nito ay A. Na sila ay nagbibigay daan sa iyo. B. Na may isang radar speed drop sa unahan. C. Na binabalaan kanila ng kanilang presensya. Ang tamang sagot ay C. Na binabalaan kanila ng kanilang presensya. Alin sa mga ito, kung pinapayagan na mababa, ay maaaring makapagdulot ng aksidente o pag-crash sa kalsada? A. Level ng radiator coolant. B. Level ng radiator water. C. Level ng likido ng preno. Ang tamang sagot ay C. Level ng likido ng preno. Aling senyas trapiko ang nagsasaan ng regulasyon at pagbabawal? A. B. Or C? Ang tamang sagot ay B. Alin sa mga sumusunod ng pagkakataon ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang solid na dilaw na linya? A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. B. Pagdaan sa highway. C. Pag-U-turn na highway. Ang tamang sagot ay A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. Paano mo linisin ang iyong accelerator, preno at kable ng clutch? A. Palaging hugasan ang kable ng sabon at tubig. B. Palaging ibabad ang kable sa langis pang makina. C. Palaging ibabad ang kable sa gasolina. Ang tamang sagot ay B. Palaging ibabad ang kable sa langis pang makina. Nakakita ka ng school bus na nakaparada sa kabilang bahagi ng highway na nakabukas ang hazard warning na ilaw. Kailangan mo bang huminto? A. Oo, kailangan mong huminto, ngunit pwede ka nang tumuloy kung sa tingin mo ay ligtas na. B. Oo, kailangan mong huminto hanggang sa mamatay ang hazard light at walang mga bata sa kalsada. C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Ang tamang sagot ay C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Alin sa mga sumusunod na accessory ang ipinag-uutos na maipanatili sa magandang kondisyon? A. Seatbelt. B. Headlight. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng nabanggit. Paano ka dapat pumarada sa tabi ng sasakyan na may ganitong sticker? A. Pumarada na nakasampa ang dalawang gulong sa bangketa. B. Pumarada malapit sa kabilang gilid ng kalsada. C. Pumarada ngunit magbigay ng tamang puwang para sa wheelchair. Ang tamang sagot ay C. Pumarada ngunit magbigay ng tamang puwang para sa wheelchair. Sa malinaw na pananaw na hindi bababa sa 200 talampakan, aling lugar ang hindi mo dapat overtaken? A. Sa paanan ng tulay. B. Sa sangandaan. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng nabanggit. Ang isang solong buong dilaw na ilaw ay nangangahulugang A. Pinahihintulutan ang pagdaan o pag-overtake. B. Pagdaan o pag-o-overtake ay hindi pwede. C. Pagdaan o pag-o-overtake ay maaaring gawin kahit kailan. Ang tamang sagot ay B. Pagdaan o pag-o-overtake ay hindi pwede.
Tama ba na itutulak ng gravity ang iyong sasakyan ng pataas kapag nagmamaneho sa paakyat na daan sa bilis na 60 km per oras? A. Mali. B. Tama. C. Kailangang bilisan pa. Ang tamang sagot ay A. Mali. Alin ang maaaring makapagpawala sa iyong konsentrasyon habang nagmamaneho? A. Gamit ang panlinis ng iyong windshield. B. Pagtingin sa mga mapa ng daan, makinig sa malakas na kanta paggamit ng mobile phone. C. Pagtingin sa iyong side mirror. Ang tamang sagot ay B. Pagtingin sa mga mapa ng daan, makinig sa malakas na kanta paggamit ng mobile phone. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Pook tawiran sa unahan. B. Pook paaralan. C. Bawal tumawid. Ang tamang sagot ay B. Pook paaralan. Magpapatuloy ka ba sa mabilis mong takbo kung sa likuran mo ay may sasakyang pang-emergency na sumiserena at kumikislap ang ilaw kahit na may isa pang bukas na lane? A. Oo, para hindi ka maabala. B. Hindi, dapat magmaneho ng mabagal. C. Depende sa abilidad ng driver. Ang tamang sagot ay B. Hindi, dapat magmaneho ng mabagal. Kung may nakita kang bola mula sa likuran ng isang nakaparadang sasakyan sa isang kalye, malamang na may batang nakasunod dito. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan ang takbo. B. Bagalan ng takbo. C. Bumusina at panatilihin ang bilis ng takbo. Ang tamang sagot ay B. Bagalan ng takbo. Ano ang mga code ng DL o restriction para sa lisensya sa pagmamaneho ng hindi professional ng maliliit na sasakyan? A. 1-3 A A1D. B. 1-2-4-6 A A1B B1 B2 BE. C. 1-5 A A1 CE. Ang tamang sagot ay B. 1-2-4-6 A A1B B1 B2 BE. Kapag papalapit sa pataas na tulay, dapat kang A. Magdahan-dahan. B. Biglang promeno. C. Magmabilis. Ang tamang sagot ay A. Magdahan-dahan. Sa aling lugar ka hindi dapat mag-overtake nang walang malinaw na nakikita kahit man lamang sa 200 talampakan sa unahan? A. Bago ang kurbada. B. Sa loob ng construction sa kalsada. C. Bago ang rotonda. Ang tamang sagot ay A. Bago ang kurbada. Ano ang epekto ng alak o droga? A. Mas mabilis na reaksyon. B. Walang gaanong kontrol, kawalan ng kumpiyansa at hindi pagsaalang-alang sa bilis ng pagmamaneho. C. Higit na kamalayan sa panganib. Ang tamang sagot ay B. Walang gaanong kontrol, kawalan ng kumpiyansa at hindi pagsaalang-alang sa bilis ng pagmamaneho. Ang ibig sabihin ng kumikislap na dilaw na ilaw ay A. Meron kang right of way kapag kumikislap ang pulang ilaw. B. Magmabagal at pagpatuloy sa sangandaan na may pag-iingat. C. Ang mga sasakyan ay tumatawid mula sa kabila. Ang tamang sagot ay B. Magmabagal at pagpatuloy sa sangandaan na may pag-iingat. Mandatory na dalhin ng mga driver ng kotse anong uri ng siguro? A. Komprehensibo. B. Third party. C.
lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay B. Third party. Kapag pumaparada sa paahon na daan na walang bangketa, iliko ang iyong gulong. A. Kahanay o kahilera ng kalsada. B. Patungo sa gilid ng kalsada. C. Patungo sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot ay B. Patungo sa gilid ng kalsada. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa senyas pantrapiko o traffic signals? A. Illegal na pagparada. B. Pagsakay o pagbaba. C. Beating the red light. Ang tamang sagot ay C. Beating the red light. Ang sasakyan mo ay may handheld telepono. Para magamit ito, ano ang iyong dapat gawin? A. Gamitin habang nagpapatakbo ng maingat. B. Pagalan ang iyong takbo. C. Huminto muna saka ito gamitin. Ang tamang sagot ay C. Huminto muna saka ito gamitin. Sino ang pangunahing may karapatan sa daan? A. Truck ng bombero na may ilaw at sirena na papunta sa emergency. B. Malalaking bus. C. Articulated truck. Ang tamang sagot ay A. Truck ng bombero na may ilaw at sirena na papunta sa emergency. Ang mga traffic sign, traffic signal, mga babala at pavement marking ay para sa A. Motorist lamang. B. Mga taong dumadaan lamang. C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Kailan pwedeng gamitin ang unang lane ng 3-lane expressway? A. Kapag mabagal ang takbo kaysa sa itinakdang bilis at walang ibang sasakyan sa paligid. B. Kapag tumatakbo ng higit sa mabilis kaysa itinakdang bilis. C. Kapag nag-overtake. Ang tamang sagot ay C. Kapag nag-overtake. Ano ang dapat mong gawin kung sinadyang tinawid ng kasalubong na sasakyan ang gitnang daanan o lane upang lumusot o mag-overtake sa isa pang sasakyan? A. Maging alerto at bagalan ng takbo o huminto kung kinakailangan. B. Humusina at panatilihin ang bilis ng pagtakbo. C. Pailawin ang headlight. Ang tamang sagot ay A. Maging alerto at bagalan ng takbo o huminto kung kinakailangan. Nasa expressway ka at mayroong pulang kumikislap na ilaw sa taas ng bawat linya. Dapat kang A. Magmaneho ng dahan-dahan. B. Umalis sa susunod na labasan. C. Huminto at maghintay. Ang tamang sagot ay C. Huminto at maghintay. Ang pinakamabisang gawin sa isang sasakyang tumututok ay A. Huwag siyang pansinin ngunit huwag siyang hayaang makalayo. B. Bagalan ng takbo at hayaan siyang lumampas. C. Bilisan at maging alisto sa pagpreno. Ang tamang sagot ay B. Bagalan ng takbo at hayaan siyang lumampas. Kung hanap mo ay English version ng LTO Exam Reviewer para sa non-professional, bisitahin lamang ang aking YouTube channel. Ilalagay ko rin ang link ng ibang set ng reviewer sa description sa baba. Kung bago ka lang dito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, subscribe at ring the notification bell para updated ka sa susunod na video.